Bakit sinabi ni Rodante Marcoleta na isuko na lang ang Kalayaan Island Group, KIG? Hindi niya ibig sabihin na literal na ibigay sa China o i-abandon ang teritoryo. Ang punto niya ay legal strategy, hindi surrender sa politikal na sentido. Ayon sa paliwanag ni Marcoleta, ito ang lohika niya. Mahina raw ang legal footing ng KIG bilang sovereignty claim. Ang Kalayaan Island Group ay inaangkin ng Pilipinas bilang teritoryo, pero ayon sa kanya, mahina ang ebidensya kung ikukumpara sa claims ng iba, kaya kung ipipilit ang sovereignty claim, mas mahirap ipanalo. 3. Mas matibay ang panalo ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS. Ang UNCLOS case 2016 ay hindi tungkol sa sovereignty, kundi tungkol sa EEZ at sovereign rights. Dito malinaw at panalo ang Pilipinas. Pangingisda, oil at gas, likas yaman. Kaya sinasabi niya, huwag nating isugal ang malakas na EEZ rights sa mahina na sovereignty claim. 3. Strategy over symbolism. Sa pananaw niya, mas practical ipaglaban ang karapatang pang-ekonomiya, EEZ, kaysa ipilit ang pagmamay-ari ng mga isla na maliit, malayo, pinagtatalunan ng maraming bansa. Importante itong linawin. Hindi niya sinasabing talikuran ang West Philippine Sea. Hindi niya sinasabing ibigay sa China ang dagat. Ang sinasabi niya ay i-focus ang laban sa sovereign rights sa EEZ, hindi sa sovereignty ng mga isla. Bakit controversial? Kasi sa ordinaryong pandinig ang salitang isuko, iraq or betrayal, pero sa international law pwede itong basahin bilang pagbabago ng legal approach, hindi political surrender. Isang linya para malinaw. Kay Marcoleta, mas mahalaga ang EEZ rights kaysa pag-aari ng mga isla.